pumasok ang isang matandang lalaki sa isang marangyang opisina ng real estate sa Market Street. Marahang humahakbang habang ang mapuputik niyang bota ay nag-iiwan ng bahagyang bakas sa marmol na sahig. Kupas ang suot niyang baseball cap, punit ang manggas ng kanyang jacket sa may siko, at taglay niya ang anyo ng isang taong tila natulog lamang sa bangko magdamag. Tumingala ang receptionist at agad na nawala ang kanyang ngiti. "Sir, sa tingin ko po ay nagkamali kayo ng pinasukan," sabi niya. Mahinang naglinis ng lalamunan ang matanda at sinabi na nais niyang pag-usapan ang mga ari-arian sa Market Street. Nagkatinginan ng receptionist at isa pang ahente sa kanapilitang tumawa ng pakunwari. "Ito po ay VIP consultation area. Baka mas mabuti pong subukan ninyo ang community center sa kanto." Walang pagbati, walang paggalang at walang ikalawang tingin. Tahimik lamang siyang nakatayo habang may dalawang ahente na nagbubulungan. Malapit sa water cooler, pasulyap-sulyap sa kanya na may halos itinatagong pagkasuklam, may isang bumigkas ng sapat lang para marinig niya. Ang tamad na talaga ng security ngayon. Biglang bumukas ang salaming pinto. Pumasok ang isang babae na may puting fur coat. Puno ng gintong alahas at mamahaling salamin sa mata. Ang tunog ng kanyang takong ay parang bilang pababa, matalim at sadya. Agad nagbago ang buong opisina. 3 ahente ang nagmadaling lumapit na may malalaking ngiti at masiglang pakikipagkamay. "Mrs. Caldwell, napakagandang makita po kayong muli." Inakay nila siya papunta sa VIP lounge, inalok ng sparkling water, mga katalogo ng ari-ari ang nakabalot sa balat, at usapan tungkol sa mga eksklusibong penthouse at mga bahay sa tabing dagat. Mula sa isang sulok, tahimik na nanood ang matandang lalaki, tila hindi nakikita. Umupo si Mrs. Caldwell at nagbuklat ng makikintab na pahina habang sinusunod-sunod ng mga ahente ang bawat salita niya. "Mayroon po kaming napakagagandang oportunidad ngayon," malambing na sabi ng isang ahente habang itinutulak, pasulong ang isang folder ng mga premium na listing. Lumapit ang matandang lalaki at kalmadong nagsalita. "Gusto ko nang pag-usapan ang mga ari-arian ko ngayon." Lumingon ang isang ahente at pabalang na sinabi, "Makinig kayo, wala kaming oras para rito." Malinaw na hindi ninyo kaya. Tahimik niyang ipinasok ang kamay sa kanyang luma at kupas na jacket at naglabas ng isang folder. Sa loob nito ay mga orihinal na blueprint ng konstruksyon, mga permit na dekada na ang tanda, at mga dokumento ng pagmamay-ari. Isa-isa niyang inilatag ang mga ito sa mesa, walang imik. Biglang nanahimik ang buong silid. Lumapit ang isang ahente, lumaki ang mga mata habang binabasa ang pangalan sa mga titulo. Robert Brennan, ang original na developer ng buong block ng Market Street. 14 na gusali, nagkakahalaga ng $63 milyong sa kasalukuyan, na itinayo ng sarili niyang mga kamay 40 taon na ang nakalipas. Namumutla ang mukha ni Mrs. Caldwell habang nauutal na, sabi ng isang ahente, Ikaw si Brennan?" Marahang tumango ang matanda. "Nandito ako dahil ini-interview ko ang mga ahensya na magmamando ng aking estate. Gusto ko munang makita kung paano ninyo tratuhin ang mga tao." Pagkatapos ay tumingin siya kay Mrs. Caldwell. "Good luck sa bentahan ninyo. Narinig kong ibinibenta ninyo ang penthouse para pambayad ng mga utang." Napatingin sa iba ang babae, puno ng kahihiyan. Pinulot ng matanda ang kanyang folder, bahagyang inangat ang kanyang sombrero bilang pagpapaalam at naglakad palabas ng pinto. Bago tuluyang lumabas, lumingon siya at marahang sinabi, 40 taon kong itinayo ang blokeng ito, suot ang mga botang tulad nito. Hindi ko kailanman kinailangang patunayan ang sarili ko kaninuman." Sumara ang pinto sa likuran niya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ipinagsisigawan ng sarili. Tahimik itong pumapasok, maingat na nagmamasid, at umaalis kapag wala ang paggalang. Kung naniniwala kang ang pinakamatahimik na tao sa silid ay maaaring siya palang may-ari ng lahat, sundan mo kami para sa mas marami pang kwentong nagpapatunay na ang anyo ay walang ibig sabihin. Ang kwentong ito ay malinaw na paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa itsura, suot o estado sa buhay. Madalas, hinuhusgahan natin ang kapwa base sa panlabas na anyo, kung sila ba ay mukhang mayaman, kagalang-galang o karapat-dapat sa ating atensyon. Ngunit sa paggawa nito, nagkakasala tayo ng pagmamataas at kawalan ng paggalang. Ang matandang lalaki sa kwento ay simbolo ng maraming taong minamaliit ng lipunan, tahimik, payak at hindi palabigkas. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo ay taglay niya ang karunungan, sipag at dangal na hindi kailanman mabibili ng pera. Samantala, ang mga taong mabilis humusga ay siyang nahubaran ng tunay na dignidad.
sapagkat ang paggalang na pinipili lamang ay hindi tunay na paggalang. Itinuturo rin ng kwento na ang kapangyarihan at kayamanan ay hindi kailangang ipangalandakan. Ang mga taong tunay na may nagawa at may laman ng pagkatao ay kayang manahimik, magmasid at umalis ng may dangal. Ang kayabangan ay palaging maingay, ngunit ang karunungan ay palaging tahimik. Higit sa lahat, pinaalalahanan tayo ng kwentong ito na ang paraan ng ating pakikitungo sa kapwa, lalo na sa mga inaakala nating walang-wala, ay salamin ng ating puso. Sapagkat maaaring ang taong minamaliit natin ngayon ay siya palang may hawak ng bukas natin bukas. Gaya ng paalala ng salita ng Diyos, Santiago 2:1-4. Mga kapatid ko, bilang mga nananalig sa ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian, huwag kayong magtatangi ng tao, sapagkat kung may pumasok sa inyong pagtitipon na may suot na gintong singsing at maringal na kasuotan, at may pumasok din na dukha na marumi ang kasuotan, at inyong bigyang pansin ang may maringal na kasuotan at sabihin, "Maupo ka rito sa mabuting lugar," ngunit sa dukha ay inyong sabihin, "Tumayo ka riyan," o "Umupo ka sa paanan ko." Hindi ba kayo'y nagtatangi-tangi at naging mga hukom na may masasamang pag-iisip? At tulad din ng nakasulat, Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay nauuna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Kaya sa bawat taong ating makakasalamuha, mayaman man o mahirap, kilala man o hindi, lagi nating piliin ang paggalang, kababaang loob at malasakit. Sapagkat sa mata ng Diyos, ang puso ang tunay na sukatan, hindi ang panlabas na anyo. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!